Pagkatapos magsimula ng rematch ni Ash laban kay Pyramid King Brandon, inilabas ni Ash si Bulbasaur upang palitan ang kanyang kamakailan lamang na natalong si Charizard. Nagpakawala si Dusclops ng Shadow Punch at tinanggap ito ni Bulbasaur. Direktang tinanggap din ni Dusclops ang Razor Leaf ni Bulbasaur at gumanti ng Minlock na pipigil kay Bulbasaur na umalis sa laban. Sumablay ang Vine Whip ni Bulbasaur at tumanggap ito ng isa pang Shadow Punch na nagpatalsik kay Bulbasaur. Nagpakawala si Bulbasaur ng Leech Seed na nagpatubo ng mga baging na pumulupot kay Dusclops at humigop sa enerhiya nito. Gumamit si Dusclops ng Will-O-Wisp, ngunit pinawalang bisa ito ng Razor Leaf. Nagutos si Ash ng Solar Beam, ngunit nagpakawala si Dusclops ng Confuse Ray na nagdulot ng pagkalito kay Bulbasaur at naging dahilan upang ang Solar Beam nito ay tumama sa Kisame, na tumama sa Team Rocket at nagpatalsik sa kanila paitaas. Tumanggap si Bulbasaur ng isa pang Will-O-Wisp at sinubukang gumamit ng Vine Whip, ngunit ang mga baging ay wala na sa kanyang kontrol at sinimulang hampasin ni Bulbasaur ang sarili. Isa pang Will-O-Wisp ang nagpatalsik kay Bulbasaur at nasalo ito ni Ash. Inatake ni Bulbasaur ng mga baging ang kanyang sarili at si Ash. Tinawag ni Ash si Bulbasaur at nanumbalik si Bulbasaur mula sa kanyang pagkalito. Dahil hindi na nalilito si Bulbasaur, inutusan ni Ash si Bulbasaur na subukan muli ang Solar Beam. Habang nag-iipon si Bulbasaur ng enerhiya para sa atake, sinubukan itong pabagsakin ni Dusclops sa pamamagitan ng Will-O-Wisp, ngunit sa pagkakataong ito ay nakaiwas si Bulbasaur at nagpakawala ng Solar Beam na nagpabagsak kay Dusclops. Inilabas ni Brandon si Ninjask at pinalitan naman ni Ash si Bulbasaur para kay Squirtle. Gumamit si Ninjask ng Aerial Ace, ngunit sinalag ng Rapid Spin ni Squirtle ang atake. Pinagamit ni Brandon kay Ninjask ang Sandstorm upang patalsikin si Squirtle bago gumamit ng Double Team upang palibutan ito. Nagpakawala si Squirtle ng Water Gun sa lahat ng kopya nito na naglantad sa tunay na Ninjask. Iniwasan ng Ninja Pokemon ang Water Gun at umatake gamit ang Aerial Ace. Gumamit si Ninjask ng Sandstorm, ngunit pinawalang bisa ito ng Hydro Pump ni Squirtle. Gumamit si Ninjask ng Sand Attack upang bulagin si Squirtle at sumugod para sa isa pang attacking Aerial Ace, habang si Squirtle ay hindi makakita o makaiwas. Sinabihan ni Ash si Squirtle na pakinggan ang paligid, kaya ang Tiny Turtle Pokemon ay naiwasan ng atake at gumamit ng Hydro Pump, ngunit napunta sa itaas ang atake. Nagsagawa si Ninjask ng isa pang attacking Aerial Ace, ngunit ang tubig mula sa Hydro Pump ni Squirtle ay bumagsak at nilinis ang mga mata ni Squirtle, na nagbigay daan upang makaganti ito gamit ang Skull Bash at pinabagsak si Ninjask. Inilabas ni Brandon si Solrock. Gumamit si Squirtle ng Hydro Pump, ngunit itinulak ito pabalik ng Psy-Wave ni Solrock. Pinigilan ng confusion ng Skull Bash at itinulak pabalik si Squirtle. Nagpakawala si Solrock ng Shadow Ball ngunit gumamit si Squirtle ng Hydro Pump sa pader upang maiwasan ito. Sinubukang gumamit ni Squirtle ng Rapid Spin, ngunit naiwasan ito ni Solrock. Tumama si Squirtle sa pader at tinamaan ng Solar Beam ni Solrock, isang atake na nagpabagsak kay Squirtle. Inilabas muli ni Ash si Bulbasaur. Gumamit si Solrock ng Psy-Wave, ngunit iniwasan ito ni Bulbasaur at nagpakawala ng attacking Razor Leaf. Gumamit si Solrock ng Confusion upang pigilan ang atake, at ibinalik ang mga dahon kay Bulbasaur. Sumugod si Bulbasaur gamit ang Vine Whip, ngunit gumamit muli si Solrock ng Confusion upang patalsikin si Bulbasaur, ngunit bumanda ito sa pader. Nagpakawala si Solrock ng Shadow Ball, ngunit naiwasan ito ni Bulbasaur. Nagpakawala si Bulbasaur ng Leech Seed na tumama kay Solrock at sinimulang higupin ang enerhiya nito. Nagpakawala si Solrock ng isa pang Psy-Wave na tumama kay Bulbasaur. Nagpakawala si Bulbasaur ng Solar Beam na tinapatan naman ni Solrock ng sarili nitong Solar Beam. Nagkabanggaan ang dalawang atake, at ang lakas nito ay nagdulot ng sabay na pagbagsak ng dalawa. Sa ilalim ng lupa, naghukay ang Team Rocket patungo sa silid kung saan nakatago sina Regirock at Registeel. Gumamit ang dalawang Pokemon ng Lock-On upang asintahin ang Team Rocket bago nagpakawala ng dalawang Hyper Beam na nagpatalsik muli sa Team Rocket. Inilabas ni Ash at Brandon ang kanilang mga huling Pokemon, pinapunta ni Ash si Pikachu sa battlefield, samantalang tinawag naman ni Brandon si Regice, na inis ka ni May gamit ang kanyang Pokédex. Napagtanto ni Scott na ito ang Pokemon na natuklasan ni Brandon kamakailan. Nagpakawala si Pikachu ng Thunderbolt na madaling nakayanan ni Regice. Gumamit si Regice ng Blizzard na direktang tinanggap ni Pikachu. Umatake si Pikachu gamit ang Iron Tail habang gumanti naman si Regice ng Ice Beam na iniwasan ni Pikachu. Gayunpaman, napayelo ng atake ang kalahating bahagi ng battlefield at napawalang bisa ang atake ni Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Quick Attack, ngunit pinawalang bisa ito ni Regice gamit ang isa pang Ice Beam na nagpayelo sa natitirang bahagi ng battlefield. Dahil ang buong battlefield ay nababalot na ng yelo, mas makakakilos na ng mabilis si Regice, habang si Pikachu naman ay nadudulas.
Sinubukang gumamit ni Regice ng Focus Punch, ngunit gumamit si Pikachu ng Thunderbolt upang paralisahin si Regice, at pagkatapos ay inatake ang Iceberg Pokemon gamit ang super effective na Iron Tail. Gumamit si Regice ng Ice Beam upang mas pagyaluhin pa ang stadium, na lumikha ng isang ng mga poste ng yelo na nagkulong kay Pikachu. Dahil hindi makakilos si Pikachu, gumamit si Regice ng Rest, na lubos na nagpabalik ng kanyang kalusugan at nag-alis ng kanyang paralysis. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail upang palayain ang kanyang sarili at tumakbo patungo kay Regice, ngunit nagising na ito at nagpakawala ng Ice Beam, na sa pagkakataong ito ay direktang tumama at nagpayelo kay Pikachu. Nagutos si Ash ng Thunderbolt, ngunit tila hindi ito magawa ni Pikachu. Sinimula nang ideklara ni Samuel na hindi na makakalaban si Pikachu, ngunit gumamit si Pikachu ng Thunderbolt upang basagin ang yelo at muling iparalisa si Regice. Nagpakawala si Regice ng isa pang Focus Punch upang patalsikin at pabandahin si Pikachu sa icy battlefield. Nagawa ni Ash na patamaan kay Pikachu si Regice ng Iron Tail ng 2 beses na sunod-sunod dahil sa yelo. Gumamit si Regice ng Ice Beam upang muling ikulong si Pikachu sa isa pang Icy Tomb bago gumamit muli ng Rest. Pinalaya ni Pikachu ang kanyang sarili gamit ang Iron Tail at mabilis na sumugod gamit ang Volt Tackle. Nagising si Regice at gumamit ng Ice Beam upang subukang pagyaluhin muli si Pikachu, ngunit naiwasan ito ni Pikachu at tinamaan si Regice bago pa ito makapaglunsad ng isa pang atake, na nagpabagsak rito at naging dahilan upang manalo si Ash. Ibinigay ni Brandon kay Ash ang Brave Symbol bilang kanyang gantimpala na nagtatapos sa paglalakbay ni Ash sa Battle Frontier. Kinalaunan, inabot ni Scott kay Ash ang isang plaka na may 7 simbolo na nagpapatunay sa kanyang pwesto sa Hall of Fame at inalok si Ash ng posisyon bilang isang Frontier Brain. Tinanggihan ito ni Ash at sinabing nais pa niyang maglakbay ng higit pa, ngunit sinabi ni Scott sa kanya na kung sakaling magbago ang kanyang isip, ang alok ay palaging nakabukas para sa kanya. Sinabi ni Brandon kay Ash na umaasa siyang maglalaban muli sila balang araw, isang damdamin na masayang ibinalik ni Ash. Hindi nagtagal ay lumipad na ang Battle Pyramid, habang dinala naman ni Professor Oak si Bulbasaur pabalik sa kanyang laboratorio dahil alam niyang ang seed Pokemon ay kakailanganin upang pigilan ang mga alitan sa pagitan ng mga residenteng Pokemon doon. Umalis na rin si Officer Jenny kasama si Squirtle upang muling sumama sa Squirtle Squad, habang si Charizard naman ay nagbalik na sa Cherry Valley. Nagpaalam si Ash sa kanyang mga Pokemon nang may kaalamang bagaman natapos na ang kanyang pakikipagsapalaran sa Battle Frontier, may mga bagong pagsubok pa ring naghihintay sa kanya. Matapos ang tagumpay ni Ash sa Battle Pyramid, nakarating ang grupo sa Terracotta Town. Nagpaplano na ang lahat na umuwi, kung saan sasakay ng barko patungong Hoenn sina May at Max, babalik naman si Brock sa Pewter City, at uuwi rin si Ash sa Pallet Town. Habang naglilibot ang grupo sa bayan, nakita ni May ang isang karatula para sa isang impormal na Pokemon contest. Ginulat ni Ash ang lahat nang magdesisyon siyang sumali rin dito dahil hindi niya kailangan ng contest pass sapagkat hindi naman opisyal na kinikilala ang kompetisyong ito ng Pokemon Activities Committee. Pumunta sina Ash at May sa contest hall at nagparehistro. Inilista ni Ash si Pikachu para sa unang round at si Sceptile naman para sa ikalawa. Pinili naman ni May si Eevee para sa unang round at si Combusken para sa ikalawa. Espesyal ang contest na ito dahil tanging ang dalawang may pinakamataas na marka lang sa appeals round ang uusad sa battle round. Nagsimula ang appeals round kung saan ang lokal na Nurse Joy ang nagsilbing hurado. Unang umakyat sa entablado si May kasama ang kanyang Eevee. Gumamit ito ng dig para gumawa ng ilang butas sa battlefield. Mula sa ilalim ng lupa, nagpakawala si Eevee ng Shadow Ball palabas sa mga butas para lumikha ng tila fireworks display na nagpahanga sa mga manunood. Umakyat rin ang ibang mga coordinator sa entablado kung saan ang ilan ay nagpakita ng mas magandang performance kaysa sa iba. Sa wakas, umakyat na si Ash sa entablado. Kahit na ito ang kanyang unang pagsali sa contest, sinuportahan siya ng mga manunood dahil kabilang siya sa top 8 ng Evergrande Conference. Gumamit si Pikachu ng Quick Attack at Thunderbolt para lumikha ng Electric Ring bago gumamit ng Iron Tail upang tulakin ito at pagalawin paikot sa field. Inulit ni Pikachu ang move para gumawa ng grupo ng mga nagbabanggaan na Electric Rings. Natapos ang appeals round at napili na ang top 2. Nakuha ni May ang unang pwesto habang si Ash naman ang runner-up. Habang naka-break, sinamantala ni na Ash at May ang oras upang mag-ensayo. Dumating ang Team Rocket sakay ng isang malaking float na hugis barko na inaakit ang mga kalahok na Pokemon gamit ang pagkain. Hinuli nila ang mga Pokemon gamit ang isang malaking lambat. Nang harapin sila ni na Ash at ng kanyang mga kaibigan, tinanggal ng Team Rocket ang kanilang mga disguise at binigkas ang kanilang moto. Pagkatapos, nagpaputok sila ng isa pang lambat para hulihin si Pikachu at naghandang tumakas. Hinabol sila ni na Ash at May at inutusan ni May si Combusken na gumamit ng Mega Kick. Yumuko ang Team Rocket para iwasan ang pag-atake, ngunit ang lambat ang tinamaan.
Sinalo ito ni Sceptile, dahilan upang makalaya ang mga Pokemon. Inutusan ni Ash si Pikachu na kuryentehin ang Team Rocket gamit ang Thunderbolt, at akmang ibibigay na ni May ang huling tira gamit ang Fire Spin nang mapansin niyang bumagsak at sobrang pagod na si Combusken. Pagkatapos ay nag-evolve ito bilang isang Blaziken at lumundag upang harapin ang Team Rocket. Namangha ang tatlo kay Blaziken at nagpaputok ng lambat para hulihin ito, ngunit madaling sinira ni Blaziken ang lambat at ginamit ang bago nitong atake na Blaze Kick upang sirain ang float, na sumabog at nagpalipad palayo sa Team Rocket. Sa ikalawang round, maglalaban ang Blaziken ni May at ang Sceptile ni Ash. Ayaw ni Max na matalo ang kahit sino sa kanila. Nagkamay sina May at Ash bago magsimula ang contest battle. Mukhang lamang si May sa laban, ngunit naging pantay rin ito, kung saan parehong napantayan ng bawat Pokemon ang magandang entrance ng isa't isa. Nagbukas ang atake ni Sceptile gamit ang Pound, Bullet Seed, at Leaf Blade. Nasangga at naiwasan itong lahat ni Blaziken, kaya nabawasan ng puntos si Ash. Para makabawi, hinabol ni Sceptile si Blaziken papunta sa pader para hindi nito maiwasan ang atake niyang Pound. Nagpakawala si Sceptile ng Bullet Seed, ngunit pinawalang bisa ito ng Fire Spin ni Blaziken at nasaktan si Sceptile. Umatake si Blaziken gamit ang Sky Uppercut, ngunit umiwas si Sceptile kaya nabawasan ng puntos si May. Pinabagsak ng Leaf Blade at Pound Attack ni Sceptile si Blaziken, dahilan para maging tabla ang kanilang mga puntos sa kalagitnaan ng oras. Sunod na umatake si Sceptile gamit ang Bullet Seed at Pound. Sinubukan nito ang Leaf Blade, ngunit umiwas si Blaziken. Umatake si Blaziken gamit ang Sky Uppercut, ngunit sinabayan ito ni Sceptile ng Leaf Blade kaya nauwi sa wala ang atake ng dalawa. Gumamit ng Blaze Kick si Blaziken ngunit pinantayan din ito ng Pound ni Sceptile. Sa natitirang 1 minuto, magkapantay pa rin ang kanilang puntos, ngunit pareho ng pagod ang dalawang Pokemon. Na-activate ni Sceptile ang kanyang Overgrow, at sinabayan naman ito ng Blaze ni Blaziken. Walang Pokemon ang nakakalamang dahil patas lang ang kanilang mga atake. Nakasabay ang Leaf Blade at Pound ni Sceptile sa Sky Uppercut at Blaze Kick ni Blaziken. Pantay ding nabawasan ng puntos sina Ash at May. Sa huling 10 segundo, nagpakawala ng Solar Beam si Sceptile habang tumira naman ng overhit si Blaziken. Lumikha ang atake ng isang malaking pagsabog na tumakip sa scoreboard sakto sa pag-ubos ng oras, kaya't sabik na naghihintay ang lahat sa pinal na resulta. Nang mawala ang usok, nakita ng lahat na sina Ash at May ay may parehong dami ng puntos na natira, kaya nagtapos ang laban sa isang draw. Pareho silang masaya tungkol dito at binigyan sila ng mga manonood ng malakas na hiyawan, habang nagkita sina Ash at May sa gitna ng field at nagkamay. Ipinresenta ni Nurse Joy ang terracotta medal kina Ash at May, gayunpaman, sinabi nito na iisa lamang ang medalya dahil hindi niya inaasahan ng isang draw na laban. Nakaisip ng ideya sina Ash at May, kinuha ni May ang medalya, inihagis ito sa ere, at inutusan ni Ash si Sceptile na gumamit ng Leaf Blade upang hatiin ang medalya sa dalawa upang pareho nila itong mapaghatian. Kinalaunan ng gabing iyon, nakaupo sina Ash, May, Max, Brock, at ang lahat ng kanilang mga Pokemon sa paligid ng isang upuan habang kumakain ng kanilang pinaghirapang hapunan. Inilapag ni Brock ang kanyang bagong lutong stew sa upuan, ngunit tila medyo malayo ang isip ni May. Inanunsyo ni May na aalis siya patungong Johto ng mag-isa upang sumali sa mga Pokemon contest doon kasama sina Drew, Harley, at Soledad, na nangangahulugang maiiwan na si Max sa kanilang mga magulang sa Petalburg City. Ipinaliwanag ni May na naging masaya siya sa paglalakbay sa Hoenn at Kanto kasama sina Brock at Ash, ngunit matagal na rin niyang iniisip na pumunta sa Johto at ang pagtatapos nila sa Kanto ay perpektong pagkakataon para umalis sila ni Max. Labis na naiyak at nagtampo si Max, kaya tumayo ito at naglakad palayo, binaliwala ang mga tawag ni May. Tumayo si Ash at sinundan si Max, habang sumunod din si Pikachu. Naupo si Max sa isang duyan sa kabilang banda ng parke, sinundan ito ni Ash at sinimulang alukin ng mga nakakapanatag na salita si Max. Alam ni Ash na naiinis si Max dahil mamimiss nito ang kanyang mga kaibigan, at ipinaliwanag ni Max na noong pinapanood niya sina Ash at May na maglaban sa contest, gustong-gusto rin niyang gawin yun, ang tanging gusto niya ay lumaki ng mabilis upang maging isa ring trainer at magawa ang lahat ng ginagawa nila. Sinabi ni Ash na kapag naging trainer na si Max ay nangangako siyang hahamunin niya ito sa isang laban, na nagpasaya kay Max at tumayo ito upang tanggapin ang hamon ni Ash. Biglang mula sa malayo, tumunog ang isang malaking busina, ang barko na sasakyan dapat nina Max at May ay aalis na sa loob ng 5 minuto. Tumakbo sina Ash at ang kanyang mga kaibigan pababa ng kalsada patungo sa daungan at sa kabutihang palad ay umabot sila sa oras. Kumaway na para magpaalam sina Max, May, at ang kanyang mga Pokemon kina Ash, Brock at sa kanilang mga Pokemon habang naglalayag sila patungo sa papalubog na araw.
Kinaumagahan, nakarating sina Ash at Brock sa isang sangang daan, sabay nilang tinignan ng karatula, ang Pewter City sa isang direksyon, patungo sa bahay ni Brock sa gym, at ang Pallet Town sa kabilang direksyon kung saan nakatira ang pamilya ni Ash at si Professor Oak. Biglang tumunog ang tiyan ni Ash sa sobrang gutom. Ganun pa man, nang sabihin ni Brock na baka may hinandang salo-salo para sa kanya ang kanyang ina, nagpaalam na si Ash kay Brock at tumakbo pa uwi, habang si Brock naman ay nagtungo na sa kanyang daan sa kabilang direksyon. Sa itaas ay lumulutang ang Meowth balon ng Team Rocket, may labis na malungkot na mukha sina James at Meowth, at nagsisimula na silang magduda sa kanilang mga sarili ngunit ibinalik sila ni Jessie sa tamang landas sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang salita ng karunungan. Bigla silang nakakita ng mga kislap ng kuryente na tumitira sa kalangitan, nilabas ng Team Rocket ang kanilang mga telescope para tingnan kung si Pikachu ang may gawa ng kuryente, ngunit nalaman nilang isa pala itong bagong Pokemon. Gumamit ang Pokemon ng Thunderbolt upang mapabagsak ang isang mansanas mula sa puno at sinimulang kainin ito. Sumilip ang Team Rocket mula sa likod ng isang halamanan at nagpaputok si Meowth ng lambat mula sa launcher at nahuli ang Pokemon. Nagpumiglas ang Pokemon sa loob ng lambat habang hinihila ito ng Team Rocket. Nagpakawala ito ng malalakas na electric attack na nakita ni Ash mula sa kabilang panig ng mga puno at tumakbo upang mag-imbestiga. Natapos ng Team Rocket ang paghila sa Pokemon ngunit may isang boses na nagmula sa itaas ng bangin at sinabihan silang pakawalan ng Pokemon na nakuha nila sa lambat. Dumating si Ash at nakita ang Team Rocket habang tumalon naman ang tao mula sa itaas ng bangin at nalaman nilang lahat na si Gary pala ito. Inutusan ni Gary si Electivire na gumamit ng Iron Tail na ginawa nito at nakawala mula sa lambat. Galit na galit ang Team Rocket at tumalon upang subukang hulihin ulit si Electivire ngunit inutusan ito ni Gary na gumamit ng Thunder Punch na direktang tumama at nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Nang mawala na ang Team Rocket, sinubukang gamitin ni Ash ang kanyang Pokédex upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Electivire ngunit walang available na data para rito. Ipinaliwanag ni Gary na si Electivire ay isang bagong nadiskubreng Pokemon mula sa Sinnoh na labis na ikinatuwa ni Ash. Hinamon siya ni Ash sa isang laban, ngunit tumanggi si Gary, sinasabing puntahan na lamang siya ni Ash sa laboratorio at naglakad palayo. Kinalaunan, nakarating si Ash sa kanilang bahay at tinawag ang kanyang ina, ngunit wala ito pati na rin si Mimey. Tumakbo si Ash patungo sa laboratorio ni Professor Oak ngunit hindi niya rin makita sina Tracy o Oak kahit saan. Naisip niyang talagang kakaiba ito at nagsimulang magpagala-gala sa mga kwarto. Nang makarating siya sa sala, bigla na lang tumalon sina Tracy at Mimey mula sa likod ng sofa at nagpaputok ng mga party poppers bilang pagsalubong kay Ash, habang lumabas naman sina Oak, Gary at Delia mula sa pinto sa kabilang bahagi ng kwarto. Ipinakita ni Ash sa kanyang ina ang plaka na mayroong lahat ng Battle Frontier symbols at pagkatapos ng kumustahan, muli niyang hinamon si Gary sa isang laban at tinanggap naman nito. Sa labas ng lab ay nakapwesto na sina Ash at Gary at handa nang maglaban, si Tracy ang tumatayong referee habang nanonood naman sina Delia at Oak sa gilid. Inilabas ni Gary si Electivire at inilabas naman ni Ash si Pikachu, nagsimula si Pikachu sa Thunderbolt at kinontra naman ito ni Electivire ng sarili nitong Thunderbolt. Sinubukang gumamit ni Pikachu ng Quick Attack ngunit ginamit ni Electivire ang kanyang buntot upang tumalon sa ere palayo at gumamit ng Iron Tail, na tinapatan naman ni Pikachu ng kanyang sariling Iron Tail. Muling gumamit si Pikachu ng Thunderbolt ngunit muling tumalon palayo si Electivire. Inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Volt Tackle kay Electivire, ngunit gumamit ng Protect si Electivire at pagkatapos ay pinabagsak si Pikachu gamit ang isang malakas na Thunder Punch. Sina Gary at Electivire ang panalo. Lumapit si Gary kay Ash at sinabing magaling na napanalunan niya ang Battle Frontier, ngunit hindi pa rin dapat siya magpakampante dahil marami pang malalakas na Pokemon sa ibang panig ng mundo gaya ng Sinnoh. Inanunsyo ni Gary na babalik na siya sa Sinnoh upang sanayin ang kanyang mga Pokemon at matuto ng higit pa tungkol sa mga Pokemon. Sinuportahan ni na Tracy at Oak ang desisyong ito at sinabi ni Oak kay Gary na umaasa siya ng balita tungkol sa progreso nito. Tumingin si Gary kay Ash, tinalikuran siya at naglakad palayo. Naupo si Ash doon at sinimulang kausapin ang kanyang sarili tungkol sa Sinnoh at sa mga bagong nadiskubreng Pokemon. Pinagmamasdan siya ni Delia at naramdaman ang pagbabago sa kanyang puso. Tumayo si Ash at inanunsyo ang kanyang desisyong pumunta sa Sinnoh. Pagsapit ng gabi, nasa itaas ng kanilang bahay si Delia at nagtatahi ng bagong damit para kay Ash. Kinaumagahan bago umalis, sinabihan ni Professor Oak si Ash na pumunta sa Sun Gem Town at makipagkita sa isang dating kasamahan niya, si Professor Rowan. Nagpaalam na si Ash sa lahat ng kanyang Pokemon na nakasama niya sa paglalakbay sa Hoenn at sa Battle Frontier, sina Sceptile, Donphan, Corphish, Swellow at Aipom. Binigyan ni Professor Oak si Ash ng isang bagong update na Pokédex na naglalaman ng lahat ng impormasyon sa Sinnoh.
Nagpasalamat si Ash kay Professor Oak at nagpaalam sa kanyang ina, pagkatapos ay tumakbo na pababa ng kalsada, masayang nagpapaalam kay Ash ang mga Pokemon niya maliban lang kay Apom. Kinalaunan, nakasakay na sina Ash at Pikachu sa barkong patungo sa Sinnoh. Tinangay ng malakas na hangin ang sombrero ni Ash, ngunit bigla itong huminto sa hagdanan. Nagulat si Ash nang makita si Apom na siya palang sumalo sa kanyang sombrero at sumunod sa kanya. Masayang pinayagan ni Ash si Apom na sumama sa kanya sa Sinnoh. Samantala, kumapit ang Team Rocket sa gilid ng barko para sundan sina Ash at Pikachu, ngunit bigla silang hinampas ng malakas na alon. Hindi na makapaghintay si Ash na makarating sa Sinnoh kung saan naghihintay sa kanya ang isang bagong pakikipagsapalaran.